Isang lalaking nakasombrelong itim ang aking nakita. May tangan itong parang isang bouquet ng bulaklak. Who would send me a bouquet of roses in the middle of the night? Sino nagpadala? Paniniguro ko. From Lawrence de la Merced po ang nakalagay dito. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong binuksan ang pinto ngunit pagtambad sa akin ng malaking bouquet ng bulaklak ay agad na nagsalubog ang mga kilay ko nang mabasa ang mga letrang nakadikit sa plastic na kinababalutan. It's a prank. Nakatakip sa mukha ng lalaki ang bouquet kaya hindi ko makita ang itsura nito. But I did one move out of curiosity again. Hinablot ko ang bouquet para ma-reveal kung sino iyon at para kung sinilaban ang tumambad sa akin ang mukha nitong nakangiti. Mine, it's a prank. Si Renz na akmang sasalubong sana sa akin ng yaka pero iba ang pinasalubong ko sa kanya. Ang aking malakas na sampal. Aray! Why did you do that? Iyak at tawa ko. At may nalalaman ka pa prank na visit ka? Tinakot at piniyak mo ko. Galit na bulalas ko. Pumasok na muna siya at ikinulong ako sa mga bisig niya. I'm sorry. I'm sorry naman. I thought I'd surprise you. Surprise? Surprise mo mukha mo? Di ka ba lang talaga nagre-reply sa mga message ko? Umiiyak pa rin ako. Sorry talaga, nagpapamiss lang naman kasi ako. Well, hindi kita na-miss. I hate you. Well, ikaw? Miss na miss ko. Kayo na mga anghel ko. Kala mo sobrang dali ng naging araw ko dito nang wala ka. I almost thought you abandoned me. Baliw na baliw ko kakaisip kanina. And so am I. Kaya nga ginawa ko lahat para matapos mga gagawin ko ngayong araw. I couldn't stand not seeing you for a second. Panay-imagine ko na sana'y nandoon ka. Sinungaling. Kasalanan ito ng airport eh. Kung hindi lang nadali ang flight ko, dapat kanina pa ako bago mag-alas 6 darating. Yung tawag ko sa'yo kanina na baka bukas na ako makakauwi. That's when they announced the flight is delayed. Nadelay ng 4 na oras. Kung alam mo lang, ilang oras ako naghintay doon. Halos magwala ako doon dahil sa inis. Kala ko hindi ka talaga uuwi eh. Umiyak ako. Hinapos niya ang pisngi ko. Sorry na. I love you. Akala ko, inabandon na muna ako eh. Himuto ko pa. Shiz, and why would I do that? You're so precious to me. You and our babies. Sandali akong tumitig sa kanya. I touched his nose and his lips. Pababa sa leeg at balikat niya. What are you doing? Nagdo-double check lang dahil baka panaginip lang ito. Tumagilid siya at tinarap ako. You're not dreaming. It's not a dream. I'm really here. And you're really here. Kinuha niya isang kamay ko at itinapat sa kaliwang dibdib niya. Doon, ramdam na ramdam ko kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya. Do you feel it? Sa'yo lang ito pumipintig ng ganito. Naigit ko ang hininga. Oh, what if someone tries to chase you away from me? Bigla na lang nanulas sa aking bibig. Nawala ang ngiti sa mukha ni Renz. Ano ba yung tanong mo? Will you still choose us? Saglit siyang tumitig sa akin na may halong pagtataka. I don't know where that question came from, but I don't think it's necessary. Of course, I will always choose you. You and my kids. You're my only choice from the very beginning anyway. Marubdob niyang hinalikan ng mga labi ko na mainit ko ring tinugon. Days passed. Weeks. We live our lives like the world was only ours. At habang tumatagal ay lalo kong napapamahal sa kanya. Walang araw na hindi niya pinaramdam sa akin ang pagmamahal niya. Pinagsisilbihan niya ako at hindi man lang pinapayagang mapagod at gumawa ng kung ano-ano. Although, we had some little fights sometimes. Siyempre, alam na dahil sa lakas ng topa ko. Pero palagi siyang nandyan para unawain at suyuin ako. Napaka-perfect din na lugar ng aming tinitirhan ngayon dahil nga malapit sa dagat at sobrang ganda ng tanawing palagi nagigisnan ko. Ang sabi niya pa nga kapag nagustuhan ko talaga dito ay pwede naman dito na kami permanentang tumira. Ang ayaw ko lang sa lahat ay yung aalis siya patungo Manila dahil kapag nawawala siya sa paligid ko ay pakiramdam ko ay labis ako nag-iisa. Although bumabawi naman siya pag uwi niya. Minsan magda-date kami o uuwian niya ako ng mga bagay na hinihiling ko sa kanya. But not this day dahil hindi siya umuwi kinagabihan.
I hate you. I caught myself again crying. Kagabi pa ako umiiyak. Halos hindi na ako nakatulog. Uuwi ako bukas na umaga. I promise, mine. Bukas ng umaga? Bukas pa talaga ng umaga? Ibig sabihin na isang buong araw na naman ako maghihintay. I'm sorry, mine. This time, it's not a prank. Please, feel free to ask Kat if you need something. I had to hang up now. At sa isang iglap, ay bigla nga siyang nawala sa kabilang linya. Kasi simula pa lang ng araw ko ay sira na naman dahil sa kanya. But I had no choice kung hindi ang panghawakan ang pangako niya. I tried to survive again that whole day and night. Kinaumagahan, pagkagising ko pa lang ay inihanda ko na agad ang sarili ko para sa kanyang pagbabalik. Naligo na ako at nag-ayos ng sarili. But then, I received another call from him again. Nakakainis ka na? Humahagulhol na sabi ko. Another day, mine. Another day, please. Pakausap ni Renz. Ayoko na. Kung ayaw mo, wag mo na akong balikan. Sa sobrang inis ko na itapon ko ang phone sa sahig. Lahat ng gamit na makita ko ay akin din inihagis sa sahig. Tell me your Renz. Sige, huwag ka na bumalik pa. Huwag mo na akong balikan. Matapos ng ilang minutong pag-iyak, ay nahimas-masan din ako. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko. Kung ayaw niya akong balikan dito, ay ako na lang ang pupunta sa kanya. This couldn't be. Hindi ko kayang wala siya. Nagtungo ako sa ospital kung saan ako regular na nagpapacheck up. Nangingi ako ng medical certificate sa OB ko para pumayag ang airport na makasakay ako ng eroplano. Nakapagpabook na rin ako ng ticket. Janella, where are you going? I was on my way down nang makasalubong ko si Miss Kath. Hindi ko siya inintindi. Janella, stop following me. Let me leave. Ngunit hindi ako tinantanan nito. Humarang pa ito sa pintuan ng taxi na pinara ko. Hindi kayo pwedeng umalis nang walang pahintulot ni Sir Renz. Hindi ko kayo maaaring payagan. Ako ang mananagot sa kanya kapag umalis ka. The hell I care. Itinula ko siya para makasakay ako. Tagumpay naman ako makatakas mula sa kanya, ngunit pagdating ko sa airport ay doon ako minalas. Delayed ang flight ko. I had to wait for another 6 hours. At bago pa ako tuluyang makasakay sa aeroplano, nadatna na ako ni Miss Kath. Pilit niya na naman akong pinababalik sa hotel pero tuloy akong nagmamatigas. Janella, please, makinig ka naman sa akin. Pagmamakaawa na niya. Sabihin mo muna sa akin bakit ilang araw nang hindi nakaka-uwi si Renz. I know, she knew something. Ngunit nagkaila ito. Wala kong alam. Basta ang alam ko lang ay binilin ka niya sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. Ngunit, nagmatigasan kami. Kahit anong gawin niya, ay hindi talaga niya ako mapipilit. Hanggang sa makatulog ako sa may upuan. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Pagmulat ng mga mata ko, iba na ang taong katabi ko. Didn't I tell you na bukas pa ako makakauwi? Si Renz na seryoso mukhang nakatutok sa akin. Halo-halo ang emosyon ko na makita siya. Gusto ko siyang yakapin dahil sa wakas ay nakita ko na siyang muli. But the cold stare in his eyes made me hesitate to do it. Kasi, with what you're doing, you are harming my kids. Seryoso pa rin sa niya. Mine, I just wanted to. Let's go. Bumalik na tayo ng hotel. Kinuha na niya ang malatang dala ko. Mine, let's talk later. Pumara na siya ng taxi. Naging tahimik nga ako habang nasa biyahe kami. Pinipigil ko naman ang luha ko. Mali ba talaga ang ginawa ko? I was just desperate to see him because I needed him. Invalid na bang masyadong nararamdaman ko? Ang hirap matulong mag-isa, knowing that he was not telling me what kept him so long para umuwi. Hindi naman siya ganito noon. Minsan kapag sinabi kong umuwi na siya ay talagang umuwi siya agad. Pagdating sa suite, napatungo na lang ako na makitang nagulat siya sa nadatnan. Everything was devastated. But I didn't hear any word from him. Diretso pasok lang kami at tahimik na nilinis na lang niya ang mga kalat. Nahiya naman akong dumiretso na lang sa kwarto at doon palukip-kip na humiga. Umiiyak na naman ako. Until he later on came to me. I was busy working things out, kaya hindi ako makauwi. Malumanay na wika ni Renz.
Tumabi siya sa akin at niyakap ako. Then, why didn't you tell me? Umiiyak pa rin tanong ko. Tungkol lang naman yun sa trabaho. Tila walang ganang sagot niya. Pinahid ko ang luha ko. I'm sorry. I'm sorry dahil naging paranoid na naman ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I understand, but please, don't ever do that again. Tinataranta mo ako. Akala ko kasi, hindi naman ako nakakalimot. Pumihit ako para harapin siya. Nakasarado ang mga mata niya. He looked tired. Nakukonsensya na naman ako dahil sa ginawa ko. But, if I hadn't tried it, uuwi ba siya? Wala akong kasiguraduhan kung uuwi talaga siya bukas. Renz. Tawag ko sa pangalan niya. I'm tired, Janela. Pahingi muna kahit konting pahinga. Sagot niya bago tumalikod sa akin. I let him sleep. Nakatulog din ako at pagising ko ay masigla ng muli ang oras niya. Ginising niya ako at pagbangon ko ay may nakahanda ng pagkain sa mesa. Sabay kaming kumain at muling nabalik sa sistema ang isip ko. He stayed there with me again for a few days at hindi na muna bumalik sa Manila. Babalik tayo sa Manila. One morning ay pahayag na Renz. It's Mommy's birthday tomorrow. Saglit akong natigilan at naalala ang unang encounter ko sa mga biyanan. Ganoon na lang ang kabang lumukob sa isip ko, sa isiping muli kong nakakadaupang palad ang mga ito. Especially Ren's mom na halatang hindi boto sa kasal namin. However, tumango ako. Okay. Anyway, they already know about it. Your pregnancy. And they somehow want to see it. Talaga? Napalunok ako. Ano sabi nila ng ikwento mo? Na-curious bigla na tanong ko. Seryoso pa rin ang mukha ni Renz. They want to see it. Yun lang ang sinabi. Kinabukasan nga ay lumipad kami patungong Manila. Dala ko na lahat ng gamit ko at kasama na namin noon si Miss Kath dahil magpapadala na lang daw si Renz na ibang tao para mag-monitor sa construction na iniwan niya doon. Sa biyahe pa lang ay kinakabahan na ako at talagang ipinapabatid ko yun kay Renz. Just act like your normal self. Hindi mo kailangang matakot kay Mommy. Payo na Renz. Oo, pero I know how you feel. Pero hindi naman kita pababayaan, mine. Kinabig niya ang ulo ko, tinalikan ako sa akin noo. No matter what happens, I love you. I will always love you. Pagdating namin sa mansyon ay tila ba naninibago pa ako. Siguro dahil matagal-tagal na rin mula ng huli kong tungtong doon. Sa may garden namin, naabutan ang mga in-laws ko na tila may mahalagang pinag-uusapan. Pagpasok pa lamang namin ni Renz sa may gate ay mainit na agad ang tingin sa akin ng mga ito. 4 months nandyan ko ng mga oras na iyon at kitang-kita na ang laki noon. Tulad ng sinabi ni Renz, ay acted normal na tila hindi alintana ang takot na iniwan sa akin ng mga ito noon. Good morning po, Mommy, Daddy. At pinush ko na makipagbeso sa mommy ni Renz, though kitang-kita sa oras nito ang pagkadisgusto sa presensya ko. Tiningnan ako nito ng diretso sa mga mata. It's been a while. Anito sa tila pilit na pananalita. Ngumiti ako. Kaya nga po, birthday niyo daw po today. Maligayang ka. You may go. Hindi malako nito pinatapos sa pananalita at muli nang nagbaba ng tingin sa tiyang nasa ibabaw ng mesa nito. Tahimik na pumasok na nga lang kami ni Renz sa loob at nagdiretso sa kwarto. Napansin ko na tila naging balisa si Renz pagdating namin sa loob. Nagpahinga muna ako saglit dahil napagod sa biyahe kaya nakahiga ako ng patagilid. I was staring at him. Kagagaling niya lang sa CR at nakaupo siya sa gilid ng kama. Marami kayong bisita ang mommy mo? Tanong ko para patnugutan ang katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Umiling siya. Hindi. Tayo-tayo lang. Ganun ba? Buti naman. Akala ko ay may party na magaganap. Hindi na siya nagpabongga pa ng handa dahil wala naman ang mga kaibigan niya dito. Mga nasa ibang bansa. She said, she just wanted to celebrate with us. Nakaidlip ako nang hindi ko namamalayan. Pagising ko ay agad kong hinanap si Renz but he wasn't there. Hindi ko siya ma-text o matawagan dahil naalala ko na sira ko nga pala ang phone ko. Maya-maya na uliligan ko may hinang katok sa pinto. Dahan-dahan akong bumangon dahil hindi ko kayang madaliin ang kilos dahil sa dinadala ko.
Pagbukas ng pinto ay isang katulong ang tumambad sa harap ko. Pinatatawag kayo na senyora. Sumunod po kayo sa akin. Magdadahilan pa sana ako ngunit agad nang umalis ang katulong sa harap ko kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Habang naglalakad ay inayos ko ang pagkakapusod ng aking buhok. Ni hindi man ako nakapagpulbos kaya talagang kinakabahan ako. Sa may library ako dinala ng katulong. Pumasok muna ito para ipabatid sa mommy ni Renz na nandoon na ako. Bago niya ako pinapasok sa loob. Abala sa binabasang makapal na libro ang mother-in-law ko nang madatnan ko. But when finally, she realized my presence ay agad ito nag-angat ng tingin sa akin. Tinanggal nito ang suot na reading glass at muli ay pinasadahan ako ng nang uuyam na tingin. Please, take a seat. Baka mangali ka dyan. Nito na sabay turo sa upuang nasa harap nito. Nagpatianod ako at agad na sumunod. Lutang ang isip ko ng mga sandaling iyon dahil sa sobrang kaba at takot. Wala pa ngayon si Renz at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ilang buwan na ang dinadala mo? She asked while staring at my belly. Magkaharapan kami at ang pumapagitna lang sa amin ay ang center table. 4 na buwan na po. Nakatungo kong sagot. And 4 months na din mula na ikasal kayo ng anak ko? Muli akong tumungo. Opo. Saglit itong natahimik. Palihim ko itong sinulyapan. Tila may hinahanap ito sa pahina ng libro nitong tangan. Pinagsalikop ko naman ang aking mga labi upang labanan ang takot. At ano namang klase ng buhay meron ka bago kayo nagkakilala ng anak ko? Maya-maya tanong nitong muli. Saglit na naantala ang sagot ko dahil pinag-isipan ko pa kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Nursing student po ako nung unang magkakilala kami ni Renz. Tipid na sagot ko. And where did you two meet? I engulfed. Nagkakilala po kami sa... Ngunit muli ako napalunok nang mablangko sa kung anong idudugtong ko sa mga sasabihin ko. But I know I must not tell her the truth. We met po in a party. We have a common friend na nag-invite sa amin sa kaarawan nito. That's when we first met. Buti na lang at may naisip agad akong kwento. Nag-angat ito ng tingin at sakto nagsalubong ang mga mata namin. And then, nakataas ang isang kilay nito. Kinuha niya po ang number ko and we began texting. Tumango-tango ito ngunit sa hilat siya ng muka ay tila hindi ito naniniwala sa kwento ko. Naglipat ito ng pahina ng libro at napailing-iling. Not the typical Lawrence that I used to know. Hindi ako nagkomento sa huling sinabi nito. Minabuti ko manahimik dahil baka lalo lang akong mahalata kapag naging defensive ako. And in just a few months of texting ay inaya ka magpakasal ng anak ko? Ganun ba? May himig pangungod niyang tanong nito. Tumango ako. Hindi rin po ako makapaniwala pero... Did you know how rich our family is? Umiling-iling ako. Yung una, hindi ko naman po akalain na ganito kayo kayaman. Nalaman ko lang po nung... To jump on my conclusion. Hindi kami umatan ng asawa ko sa kasal-kasalan ninyo dahil tutol kami roon. Isinara nito ang libro at matamang tumitig sa akin. Simply because... Ayaw namin magpakasal sa kung sino-sino lang ang anak ko. In short, he don't like you for him. So, let's settle things habang hindi pa masyadong huli ang lahat. Siguro naman sapat na ang halagang ito para umalis ka sa buhay ng anak ko. Kung hindi pa, then I can triple it. Mula sa gitnang bahina ng libro ay isang pahabang kapirasong papel ang hinugot nito at inilapag sa mesa. Isang cheque na hindi ako sigurado kung ilan ang eksaktong halaga. Ngunit hindi bababa sa 6 na zeros ang aking nakita. Mabilis akong umiling. Hindi ko po matatanggap iyan. So, 10 million is not enough? Nagmamahalan po kami ni Renz at walang halaga makapaghiwalay sa amin. Paninindigan ko. Sa kakasal na po kami at magkakaanak na. Magkakaapo na kayo sa amin. Hindi ba kayo natutuwa? Kahit alam kong hindi, inagawa ko pa talagang itanong. Ngumis ito. Hindi nga kita matanggap na manugang ang magiging apo ko pa kaya sa'yo? Right, if you don't want to, it's your choice. Pero hindi ako titigil hanggat hindi kayo napaghihiwalay ng anak ko. Ayoko magkaroon ng lahi sa mga kagaya mo. Poor, opportunist. Agad na nagpanting ang tenga ko. Hindi po ako pokpok at lalong hindi ako oportunista. Giit ko. Ngumisi itong muli.
But you look like one in my ass. Whatever. Dream on until you want. Sinisigurado ko namang walang mapapakinabangan kahit na ilang kusing mula sa yaman namin ang dinadala mong iyan. Sa tingin mo naman ay paglalaban ka ni Lawrence? Takot na lang nun na walang matanggap na mana. Ilang segundong katahimikan ang dumaan sa aming dalawa. Hindi na ako tumugon pa sa huling sinabi nito. Hindi ko na kaya pang tagalan ang pag-uusap namin kaya tumayo na ako. Kung wala na po kayong sasabihin, mauna na po ako. Mahinahon at magalang pa rin paalam ko dito. Ayoko nang palawigin pa ang konversasyong iyon dahil baka lalo lang bumigat ang pakiramdam ko. Ayokong maapektuhan ang mga anak namin na Renz sa sinapupunan ko. Sapat na ang mga narinig ko. Nang hindi ito kumibo ay nagmamadali ko ng tinungo ang pinto at lumabas ng silid na iyon. Napasandal pa ako sa dahon ng pinto at sunod-sunod na napabugan ng hangin. I could hardly believe what had just happened. Inoferan talaga ako ng moment ni Renz ng pera just to get out of his life. Pagbalik ko sa kwarto ay wala pa rin ang asawa ko. Natagpuan ko na naman ang sarili na nakatalong ko sa isang tabit umiiyak. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang sinabi ng mommy niya. But I trust Renz. I know he's going to fight for me. Kasalukuyan kong inaayusan ang sarili ko. I put on some sophisticated paint on my face. Hindi ko papayag na maapektuhan ako sa sinabi ng aking biyanan. Wala siyang karapatang manghimasok sa relasyon namin na Renz dahil buhay na namin iyon at walang anumang halaga ang makatutumbas para sa pagmamahal ko sa kanya. I wore my most beautiful maternity dress. Ibinagay ko sa kulay noon ang kulay ng lipstick na gagamitin ko rin. I must look beautiful tonight. It's her birthday and she invited us here. So dapat lang siguro na wag din akong mahiyang maka-join. Speaking of, wala pa rin si Renz hanggang ngayon. But whether he's here or not, ay bababa ako doon para makidine sa mga magulang niya. Panigurado naman na parating na iyon dahil alam ko kung gaano kahalaga din sa kanya ang araw na ito. Mag-aalas 7 na ng gabi. Sakto nang matapos na ako mag-ayos ay kinatok na akong muli ng katulong. Pinatatawag na po kayo ni na senyora at senyor sa baba. At bumaba na nga ako, nakasunod ng katulong. Pagdating namin sa may dining area ay nakapwesto na ang mga in-laws ko sa mesa. As expected, tinitingnan na naman ako ng biyanan kong babae nang nakataas ang isang kilay habang papalapit ako sa gawin ng mga ito. Ngunit imbes na manliit ay matamis ko pa itong ninitian. At bigla inaisipan kong sirain ang mood nito kaya nakapagbeso akong muli dito. Halata ang pangingilag ng pisngi nito na madikit sa akin ngunit sinikap kong madapuan noon ang pisngi nito. Nakangiti pa ako habang inis na pinupunasan nito gamit ng tissue ang nasabing pisngi. Maligayang kaarawan, mommy. Here's our gift for you. Ani ko sabay abot ng isang itim na box dito. Dahil bago kami nagdiretso dito sa mansion kanina ay dumaan muna kami sa isang jewelry shop na Renz. We bought her a diamond necklace. Hindi ito kumibo at hindi rin kumilos para tingnan man lang ang regalong iyon. Ngunit niyaan ko na lang at naghanap na ako ng aking mauupuan. Binati ko rin ang aking father-in-law. What's taking Renz long? May basag ng senyor sa katahimikan. Nakaramdam ako kung dapat ba akong sumagot sa tanong na iyon o hindi ngunit naunahan ako ng asawa nito. Baka dahil sa traffic. Malamig na sagot ng senyora. Nakatakip pa ang mga nakahandang pagkain at wala pang nagsisimulang galawin ang mga iyon. Maybe because we're waiting for Renz. Ano na naman kayang pinagkakaabalahan na lalaking iyon at hanggang ngayon ay wala pa. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig kami ng sunod-sunod na busina sa labas. Finally, he's arrived. Alam kong siya iyon dahil pamilyar na sa akin ang tunog ng busina ng sakyan ni Renz. Muli kami nagkatinginan ng mother-in-law ko dahil magkatapatan lang ang inuupuan naming upuan. I smiled at her but she didn't smile back. The moment that we are waiting for, Fabian, is finally coming. Maya-maya nagsalita ito. Halata sa mukha nito ang excitement at ngiti-ngiti pa. Maging ako ay tila nanabik na malaman kung anong tinutukoy nito. Marahil ay may pinaasikaso o pinahanda ito kay Renz para sa karawan niyang ito kaya siguro biglang umalis si Renz. Maya-maya tumayo ang aking biyanang babae kaya nasundan ko ito ng tingin. She was looking at one direction. Nakataas at buka pa mga kamay nito.
The act when someone is ready to welcome somebody with an open arms. Napakaganda pa ng ngiting nakasilay sa mukha nito. At nang sundan ko pa ang direksyong pinupunto nito ay biglang napakislot ang mga mata ko. A tall woman with a sexy body was approaching. Kakaiba ang gandang angkin nito. She was wearing a red sultry dress. Bagay na bagay at hapit na hapit sa mahubog nitong katawan. She was walking like a fair lady, yung parang sa mga model. "Happy birthday, mommy," the woman extravagantly said. Sabay, yumakap at nakipagbeso sa binati nito. I was quite stunned for a while habang iniisip ang papel ng babaeng iyon sa selebrasyong ito. Ngunit batay sa reaksyon ng mga in-laws ko, nang dumating ang babae ay tila matagal nang magkakakilala ang mga ito. "Thank you. Oh my God!" Bulalas pa ni Mommy Mirasol sabay sipat sa kabuuan nito. "Kapapanganak mo pa lang? Yet you look so splendid and super sexy again. Ninya." "Oh my, what's your secret?" "Ninya?" Parang may nagbuhos ng yelo sa akin. Nalamig ako at tila napako sa pwesto ko. "So, this woman was no other but Ninya? Ang ex-wife ni Renz? Ang babaeng nakausap ko sa phone na tumawag at nag-message sa akin ilang buwan na ang nakakaraan? Siyempre, iba talaga kapag naturally born beautiful, mamita." She cheerfully answered. "Kaya nga ba, bagay na bagay talaga kayo ng anak ko si Renz." For a moment ay tila hindi ako nag-access sa mundo ng mga ito. Wala man lang lumingon o pumansin sa kinaroroonan ko. Hanggang sa maya-maya lang ay dumating din ang taong pinakihintay ko. Ang asawa ko na siya nag-iisang alam kong kakampi ko dito. Ngunit imbes na tuwa maging dulot ng pagdating nito sa akin ay naging pighati. May tangan si Renz na stroller. Maingat na tulak-tulak nito palapit sa aming gawi. Excited na sinalubong ito ni Ninya at ng mga in-laws ko. Lahat sila'y nakatingin sa kung anumang nakasakay sa stroller na iyon at hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman kung ano iyon. I mean, kung sino. I had been aware of everything since that Ninya called. At ang sanggol na buhat-buhat ngayon ng bianan kong babae ay walang iba kung hindi ang anak ni Renz sa babaeng iyon. Bigla na lang nanikip ang aking dibdib. Kasabay noon ay bumuhos ang masaganang luha. Renz seemed to be happy as well while looking at his child. At base sa forma ng damit ng baby, isa iyong sanggol na lalaki. Para kung matutunaw sa labis na panlulumo ng mga sandaling iyon, tila kandilang unti-unti nang nauupos ang aking nararamdaman. Kung pwede lang akong magpalamon sa lupa, ay magpapalamon na ako ora mismo. Dahil tila may isang punyal na paulit-ulit na itinatarak sa akin dibdib. They looked like a picture of a happy family. Lahat ay nakasentro sa maliit na nilalang na iyon na tuwang-tuwa nilang pinagmamasdan at pinaglalaruan. Habang ako, nandoon sa isang tabi at tila nalimutan na ni Renz. Napasa po ako sa malaking umbok na nasa harapan ng katawan ko. This is hell. Ano pang purpose ng pagkakabuo ninyo kung hindi na kayo kailangan ng inyong ama? Hindi na niya tayo kailangan dahil naroon ang nauna. And I don't think my existence was still needed here anymore. So I got up and walked out. I walked away as fast as I could. Walang lingon-lingon kahit alam kong may posibilidad na makikita nila ako. Humiikbi na ako habang naglalakad. Hinayaan kong mamalisbis ang luha ko para sa ikagagaan ng aking loob. Ngunit, kung gagaan pa nga ba iyon? Habang tumatagal kasi lalo lang mas nadaragdagan ng sakit. That look on Ren's face, habang nakatitig siya sa batang iyon at sa ina nito. Tila ba nagsasabi that he's finally found his missing piece na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sinungaling ka. Umiiyak na sigaw na isip ko. Sinungaling. Walang isang salita. Sabi mo ako lang ang babae mahal mo. At kung ano man na nangyari sa inyo ng dati mong asawa noon, baliwala na sa'yo. Pero ano pa nga ba magagawa ko? May anak din sila. Hindi naman niya pwedeng abandonahin iyon. Ginulo mo lang ang buhay ko. Sinayang mo. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, ituloy ko na lang sana pagtakas ko. Nang marating ang hagdan ay parang walang dinadala na inakyat ko iyon ng mabilisan. Diretso agad ako sa kwarto. Kinuha ko agad ang maleta ko.
Mabuti na lang at hindi ko pa nasasalan sa closet ang mga laman noon at handa na akong muling umalis. Oo, aalis na lang kami rito ng mga anak ko. Wala namang dahilan na para magstay pa kami rito. Ayoko nang pagurin at ipahiya pa ang sarili ko sa wala. Para saan pa kung ipaglalaban ko? Nasawa ko si Renz at magkakaanak na kami. Kung lahat sila ay hindi rin naman gusto ang presensya ko doon. Total, wala na rin naman na akong laban. Ano laban ko sa ninya na iyon? Ni kalingkingan ay walang-wala ko. Tama ang mami ni Renz. Mas bagay nga silang dalawa kumpara sa amin. I will explain. Pagkabukas ng pinto ay biglang tumambad si Renz sa harap ko. Si Renz, na naiharang nito agad ang katawan sa may hamban ng pinto. Pinilit kong tatagan ang loob kahit nang mga sandaling iyon ay gusto kong tumakbo sa kanya at yakapin siya. You don't have to. Hindi ako humihingi ng paliwanag mo. Nakatungong sagot ko sabay pilit, naghahanap ng malulusutan para makalabas ng pinto. Please, alam ko, wala na akong pakialam sa paliwanag mo. Hayaan mo na lang kaming umalis ng mga anak ko. Inuna kong itulak ang maleta para mapilitan siyang alisin ang sarili sa harap ng pinto. Alam kong tinamaan at nasaktan siya dahil narinig ko mahina niyang pagmumura. Janela, please. Pakinggan mo muna ako. What for, Renz? Halos basag ang boses na asik ko. Anytime may tila babagsak na naman ang luha ko. Huwag ka na mag-explain at wala din naman mangyayari. Total, ayoko na rin naman na dito. Ayoko na dahil hindi naman talaga ako nababagay sa lugar na to. Lalo na sa'yo. Hindi ko alam kung ano nakita mo sa akin at pinakasalan mo pa ako when you almost had everything with that ex-wife of yours. Huwag mo sabihing mahal mo ako dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Sinubukan niyang hawakan ng braso ko ngunit malakas ko iyong tinabik. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Sinadya kong ipatihulog ang maleta hanggang baba. Saka ko muling dinampot ang hawakan at hinila ito. Mine, please. Patuloy na habol ni Renz. Stop calling me mine. I'm not your property. Hindi mo nga ipagastos sa akin ang perang binayad mo. Nagmamadali ako naglakad palayo. Ngunit nang malapit na ako sa pinto, ay muli ko siyang hinarap. At huwag kang mag-alala. Ni isang kosin hindi ako hihingi sa iyo na pansustento sa mga anak ko. Matapang pa na sabi ko.